We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang inyong Regional TV News. Magandang umaga, ito ang inyong Regional TV News. Hatid namin ang mga pinakamalalaki at pinakahuling balita sa iba't ibang rehiyon at probinsya sa Pilipinas. Mula rito sa GMA Complex sa Naga City, ako po si Jesse Cruzat. 8 bayan sa Oriental Mindoro ang apektado ng oil spill ayon sa Provincial Office. Samantala, bayan ng Pola nagdeklara na ng state of calamity dahil sa epekto nito. At ang detalye sa live report ni Paul Hernandez ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog. Paul? Jesse, walang patid yung ginagawang coastal cleanup dito sa bayan ng Pola sa Oriental Mindoro. Ilalarawan ko lamang yung nangyayari sa ngayon. Itong nasa likuran ko ay mga volunteer groups yan na nagsasagawa nga ng pagkolekta ng langis na humahalo dito sa buhangin sa Dalampasigan. Galing yan doon sa lumubog na motor tanker. Isa yung bayan ng Pola sa pinaka-naapekto nga bayan sa lalawigan ng Oriental Mindoro ng oil spill. Ang LGU ng Pola nagdeklara na ng state of calamity. Dikit sa kamay ang maitim na langis na nakukuha ng mga mangingisda at bantay dagat sa Dalampasigan sa Pola, Oriental Mindoro. Hindi raw ito basta-basta naaalis sa kamay dahil sa kapal nito. Para na sir ito yung espalto ng kalsada eh. Mahirap tanggalin ito sir. Oh. Mahigpit nang ipinagbabawal sa ngayon ang pagpalaot sa karagatan ng mga mangingisda mula sa mga bayang apektado ng oil spill. Kaya naglilimas muna sila ng mga langis sa baybayin gamit ang mga tabo at timba. Iniipon nilang mga ito at inilalagay sa drum. Dahil kung hindi maalis yan, wala makakapaligo dito. Tsaka ang isda, mamamatayan. Kahapon, nagtungo si DENR Secretary Antonia Loizaga sa lalawigan para makita ang lawak ng spillage. Nakipagpulong siya sa mga tauhan sa Incident Command Team. Ayon sa Coast Guard Oriental Mindoro, hindi pa rin tukoy ang eksaktong lokasyon ng motor tanker. Hamon daw ang malalaking alon kaya't hindi pa rin makapaglagay ng oil spill boom. Meron pong vessel ang Namria na kaya pong tignan pababa. At ang tawag po dyan ng multi-beam. So, i-deploy po namin as of tomorrow. Nagmo-mobilize lang po sila ngayon. Ginamit rin yan sa Guimaras. Hindi siya talagang tumbok na diretsong ganun eh, kung nasan talaga yung barko. 1 nautical mile from northeast, gumalaw siya. Yung kahapon na inispatan namin na doon nanggagaling yung leak, gumalaw siya, lumabas siya. Wala pa ring opisyal na resulta sa ginawang water testing para malaman kung may halong industrial fuel oil o IFO ang tubig. Ayon sa pamahalaang panlalawigan, 8 bayan na ang apektado ng oil spill. Pinaka-apektado rito ang bayan ng Pola, kaya nagdeklara na ng state of calamity ang lokal na pamahalaan. May posibilidad daw na magdeklara ng state of calamity sa buong lalawigan. Hopefully, tulungan tayo ng national government maasikaso at matulungan yung aming mangingisda this time. Wala, hindi pa namin alam. Kasi first time... Wala sa pulong ang may-ari ng barko, pero sa isang pahayag, tiniyak na kumikilos sila sa kabila ng kanilang limitadong resources. Humihingi rin sila ng pang-unawa, nangakong makikipagtulungan sa mga otoridad at mga apektadong komunidad hanggang maresolba ang insidente. Pinasusumite ng provincial administrator sa kanilang opisina ang mga dokumento ng kumpanya. Dapat nilang tulungan yung ating mga kababayan na maapektuhan at bukod pa doon sa penalty na pwede nilang kaharapin matapos po na makita natin na may kapabayanan at kung gaano kalawak talaga yung pinsala. Samantala, mahigpit ding ipinagbabawal ang paliligo sa dagat na apektado ng oil spill. Jesse, alam mo, hindi madali yung ginagawang paglilinis dito. Ang sabi ng volunteer group, halimbawa nalinis na nila yung isang area, maya-maya lamang magdaragdag uli ng langis na humahalo doon sa mga buhangin. Ang sinabi naman ng provincial administrator ay handa sila sa pagbibigay ng ayuda sa mga mangingisda at mga residente. May koordinasyon na rin daw sila sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Jesse. Alright, maraming salamat Paul Hernandez ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog. At kaugnay ng balitang yan, isa pang oil spill ang namataan rin sa Caluya, Antique.
langis sa dagat posibleng galing rin sa lumubog na MT Princess Empress ayon sa Philippine Coast Guard Western Visayas. May ulat si John Sala ng GMA Regional TV 1 Western Visayas. Sa ipinadalang video ng isang residente ng Sitio Sabang sa Barangay Tinugbok sa Semirara Island sa bayan ng Caluya, Antique, makikita ang langis na nakahalo sa tubig dagat. Kasi yung tatay ko po ay isang mangingisda. So siya po yung nag-inform sa amin na meron langis. So nung sinabi po ng tatay ko yun, pumunta po kami sa playa at chinek po namin po. Yun po, na-confirm po namin yung langis po na meron po sa Dalampasigan. Malapad na po kasi hanggang pier po. So hanggang dun po, meron po kami nakikitang oil spill po. Ayon sa residente, naaamoy nilang langis mula sa baybayin. Kinumpirma naman ng Philippine Coast Guard Western Visayas na nakatanggap sila ng report mula sa PCG station sa Semirara tungkol sa naturang oil spill. We don't, ay banyo source, kaya mumula ng incident. No? So we don't, wala na sa iba niya source. No? Positively dito sa nagdubog niya tanker. Ayon sa PCG, patuloy pa ang kanilang pagkuha ng impormasyon sa lugar. Nakahanda na rin daw ang kanilang mga equipment na gagamitin upang matanggal ang kumakalat na langis sa dagat. Tinitingnan ng PCG na posibleng nanggaling sa tumagas na langis mula sa lumubog na MT Princess Empress malapit sa Balingawan Point, Nauhan, Oriental Mindoro ang nakitang oil spill sa Caluya. Affirmative, we have naka-impact ang oil spill sa may Caluya. Anyway, we are determining the extent of the impact, how long, and the volume, kung gaano nakadamo, and then the affected na, kung may affected na ng mga barangays or individuals. Ayon sa PCG, dahil sa lakas ng hangin at alon ay hindi pa tiyak kung posible pang kumalat sa malaking bahagi ng dagat ng oil spill. Mula sa GMA Regional TV 1 Western Visayas, John Sala, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nagpapatuloy ang isinasagawang search and rescue operations 3 araw mula nang idineklarang missing ang air ambulance ng Philippine Adventist Mission Aviation Services sa Palawan. Patungong Southern Provincial Hospital sa Brooks Point, Palawan ang helicopter na nanggaling sa Mangsi Island sa bayan ng Balabac na may sakay na 5 katao. Hindi pa rin nawawala ng pag-asa ang municipal at provincial DRRMO ng Palawan, Philippine Coast Guard, Philippine Navy at mga katuwang na ahensya na matatagpuan nila ang nawawalang helicopter. Maliban sa gas tank na may markings na R404A at pentafluoroethane na nakita sa Lumbukan Island ng Huwebes, may isang pares ng sapatos din na nakita ang Rescue Team No. 3 sa gitna ng nasabing isla at kalapit na Pink Island Huwebes ng hapon. Ayon sa Balabac MDRRMO, nakilala mismo ng mga residente ng Barangay Mangsi ang sapatos na ayon sa kanila suot ng nurse na si Janelle Alder, isa sa mga sakay ng air ambulance bago mag-take off Miyerkules ng umaga. Dito po siya nakita, ma'am, sa may kalagitnaan ng Pink Island at saka ng Lumbukan, pero mas malapit daw po siya sa Lumbukan. Kalukuyan po, ma'am, ay nasa aming possession ng LGU Balabac. Ma-identify daw po yan, ma'am, ayon sa mga taga-residente ng Mangpig. Kasado na nga ang tigil pasada sa Lunes, March 6, pero ang ilang grupo ng mga tsuper naninindigang hindi makikiisa sa naturang transport strike. At yan ang tinutukan live ni Chris Novelo ng GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Chris? Jesse, tuloy na nga para sa ilang transport groups ang isasagawang nationwide o week-long transport strike mula Lunes, March 6. Nanindigan ng ilang transport groups na itutuloy nila ang isang linggong tigil pasada simula sa Lunes, March 6. Ayon sa grupong Manibela, tuloy ang tigil pasada maliban na lang kung ibabasura ng LTFRB ang isinusulong na pagsali sa kooperatiba ng mga traditional jeepney operator at driver. Sa kabila ng banta ng tigil pasada, siniguro naman ni MMDA Chairman Romando Artes na inisasali sa transport strike ang 7 pinakamalalaking transport group sa bansa. Pero bilang paghahanda, pinag-aaralan na rin ng MMDA na isuspindi ang number coding scheme kasabay ng
protesta ng mga tsuper. Ilang paaralan na rin sa Metro Manila ang nag-anunsyo ng suspension ng face-to-face classes at sa halip ay mag-online classes muna simula Lunes. Ang DepEd naglabas na rin ng pahayag na hindi ito magsususpindi ng klase dahil sa transport strike, pero pwede raw mag-online class at ipatupad ang modular mode of learning sa mga estudyanteng hindi makakapasok dahil sa transport strike. Sa Angeles City, Pampanga, kanselado na rin ang face-to-face classes simula March 6 hanggang 10, habang libreng sakay naman ang tugon ng San Fernando City LGU sa tigil pasada ng ilang transport sector sa susunod na linggo. Pero sa kabila ng ikakasang nationwide transport strike, tiniyak ng mga asosasyon ng jeepney drivers sa Central Luzon na hindi sila makikiisa sa tigil pasada. Totoo, hindi lang mga mananakay ang maapektuhan. Even our members, apektado dito kasi kami hindi lalabas. Sino magbibigay ng para sa pamilya namin? Ang transport groups naman mula sa Calabarzon hindi pa alam kung sasali sa isang linggong transport strike. Patuloy pa raw ang pag-uusap ng grupo at bukas pa nakatakdang magdesisyon kung sasali ang mga ito sa tigil pasada. Sa Bicol Region, ilang grupo na ng mga PUV driver mula Sorsogon at Camarines Norte ang kumpirmadong sasali sa tigil pasada. Ngunit ayon sa mga grupo, hindi nila tatapusin ang isang linggong strike at baka ilang araw lang silang huminto sa pamamasada. Ang mga transport group naman mula sa Albay at Masbate, hindi pa tiyak kung makikiisa sa protesta. Ang grupong Piston sa Mandawi City, Cebu, tuloy ang pagpasada sa Lunes. Imbes na tigil pasada, isang picket rally ang gagawin ng grupo sa harap ng tanggapan ng LTFRB 7. Kinundina naman ng Federation of Cebu Transport Cooperatives ang planong malawakang transport strike. Panawagan nito, hindi dapat maapektuhan ang riding public dahil sa issue ng PUV Modernization Program. Kaya naman siniguro ng grupo na may sapat na modernized PUJs na handang bumiyahe oras na maapektuhan ang Metro Cebu ng nakaambang tigil pasada. Inihayag naman ng Northern Mindanao Federation of Transport Service Cooperative na may pinakamaraming miyembro sa transport cooperative sa Region 10 na hindi sila makikiisa sa isang linggong transport strike. Suportado raw ng kooperatiba ang PUV Modernization Program ng gobyerno. Kami sa PNROA, PNROA alone. Sana nagkonsinisyon mi ang traditional jeepneys. Ikita mangyapon mi, sir. Kanang gaigdo nila nga daghan ma-displace, daghan mawad-an og pagkaon, daghan makuan. Di ba, Chairman? Pero kana siya, sir, depende na sa kooperatiba. Nagsugod mi sa 300,000 lang among kwarta. Last year, wala pa man namang audited karon, na nami 42 million asset. So meaning maayo. Jesse, kung matatandaan na in-extend ng LTFRB ang deadline ng industry consolidation ng PUV modernization sa bansa. Mula sa dati nitong deadline na June 30 ngayong taon, pinalawig ito hanggang sa December 31, 2023. Kasama na dyan ang extension ng Provisional Authority o prangkisa ng mga traditional na jeepney. Ito na rin ang ikalimang beses na pinalawig ito ng LTFRB. Jesse. Alright, maraming salamat sa iyo, Chris Novello ng GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Ito ang inyong Regional TV News. Ito ang inyong Regional TV News. Labi ng estudyanteng nasawi dahil umano sa hazing na ihatid na sa kanyang huling hantungan sa Zamboanga City. At live mula doon si Efren Mamak ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Efren? Dinagsa ng mga kamag-anak, kaibigan, kakilala, mga opisyal ng Zamboanga City LGU at maging mga kapatiran sa Tau Gamma Pi Zamboanga City Chapter ang nakatakdang libing ni John Matthew Salilig ngayong umaga. Sabay sa kanyang lolo na si Romulo Salilig na namatay dahil sa sakit noong Pebrero 22. Mula sa Chapel 3 sa isang funeral parlor sa Governor Alvarez ay dinala ang kanilang mga labi sa Metropolitan of the Immaculate Conception Cathedral sa La Purisima Street para sa funeral mass. Sa isang pribadong cemetery sa Barangay Tumaga, ang magsisilbing himlayan ni John Matthew at ang kanyang maging lolo. Nakantabay din ang mga kapulisan para sa seguridad ngayong araw. Balik sa iyo, Jesse. Maraming salamat sa iyo, Efren Mamak ng GMA Regional TV 1 Mindanao.
Patay ang 4 katao habang 31 naman ang sugatan matapos maaksidente ang sinasakyang mini dump truck sa Aguilar, Pangasinan. Naturang sasakyan nawalan umano ng preno habang binabaybay ang pababang bahagi ng bundok. Nakaalerto si Joan Ponsoy ng GMA Regional TV 1 North, Central Luzon. Sa videong ito, makikitang mga sugatang biktima. Ang ilan nakahiga na, habang iba namimilipit sa sakit at ang iba naipit sa loob ng mini dump truck. Nangyari ang trahedya sa Sitio Mapita, Barangay Lawag, Aguilar, Pangasinan. Ang mga biktima, mga construction worker. Pauwi na raw sila at pababa sa bundok ng Mapita nang mangyaring aksidente. Mayroon naman po kasi tayong ongoing na construction sa taas. Yung solar farm. According sa mga witnesses natin na nabuhay, is parang nagkaroon ng mechanical error, parang yung preno nag-loose brake. Ayon sa pulisya, ibinangga ng driver ang sasakyan sa gilid ng bundok. Pero sa lakas ng impact, tumilapon ang masakay sa likuran at bumagsak sa sementadong kalsada, habang iba naipit sa loob ng sasakyan. 4 ang nasawi sa aksidente, habang 31 ang sugatan na dinala sa pagamutan. Kabilang sa nasawi ang ama ni Rico na si Pedro Labarejos. Sugatan din ang kanyang kapatid na kasama sa aksidente. Hindi naman nila mababalik yung buhay nila. Masakit po talaga, siyempre po, pamilya po namin, father po namin. Ayon sa pulisya, bukod sa mechanical error, nakikita ring dahilan ng aksidenteng overloading. Ilan sa mga biktima at kaanak ng mga ito nakatakdarang magsampa ng kaso laban sa driver ng mini dump truck. Reckless imprudence po yan fault ng driver. Una, bakit sila nagsakay ng overloading? Hindi naman Kasi once na sumakay ka naman sa driver, sumakay ka doon sa isang sakyan, sagutin mo yung kaligtasan ng mga passenger na sumakay sa'yo. Wala pang pahayag ang driver na sugatan din sa aksidente. Mula sa GMA Regional TV 1 North Central Luzon, Joan Ponsoy, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kasalukuyang sumasailalim sa iba't ibang pagsasanay ang all-women team ng Mandaue City Police sa Cebu. Yan at iba pang detalye sa report ni Nico Sereno ng GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Kasalukuyang nagsasanay sa iba't ibang training at simulation ang mga babaeng police officer ng Mandaue City Police sa lalawigan ng Cebu. Isa sa simulation na ginawa ay ang pagresponde sa 3 sakay ng isang motorsiklo na umiwas sa isang checkpoint. Dito ipinakita ang tila habulan na nangyari sa pagitan ng mga police at rider at mga angkas nito. Items are being recovered from the suspects. Firearms, jewelry, and money. At nang maabutan ang mga ito, agad na pinusasa ng mga pulis ang 3 sakay ng motorsiklo na nagtangkang manglaban. Ang nasabing simulation ay bahagi ng pagsasanay ng 8 babaeng miyembro ng Mandaue City Police Office. Paghahanda rin ito para sa gagawing presentasyon sa Police Regional Office sa susunod na linggo, kaugnay sa pagdiriwang ng National Women's Month. Paggunit sa pusil, kasi syempre importante ang safety sa paggunit sa pusil para walay madihado. Proper ways of handling sa handcuff para dili mabuhi ang kriminal, madakpan jud nimo. Sila gikan kini sa CMFC, no, mga bag-o na sila natong membro diri sa Mandaue, no, aron usab mabansay-bansay ang ilahang mga lain-laing abilidad. Dati nang may nabuong lady SWAT team ang Mandaue City Police, pero hindi ito nagtagal dahil ang ibang miyembro ay nag-schooling at ang iba ay na-assign sa ibang units. Akong nakita ang mga babae nga to nga abtik sila bugukod sa suspek ug paglanit sa ilang pistola. Mula sa GMA Regional TV, Balitang Bisdak, Nico Sereno nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang inyong Regional TV News. Ito ang inyong Regional TV News. Abot kaya at mabilis na internet binigyan diin sa 23rd International Cable, TV and Telecommunication Congress and Exhibit. Narito ang report. Ang kahalagahan ng digitalization, pati ng abot kaya at mabilis na internet service sa bansa ang binigyan din ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang talumpati sa 23rd International Cable, TV and Telecommunication Congress and Exhibit.
We cannot do business without good internet coverage. We cannot trade with other countries without good internet and without good telecommunications. We cannot do all of the things that are necessary to transform our economy without good connectivity, with a high bandwidth, with good speed, and at a very affordable price. Kaya sana raw, makatuwang nila ang cable at telecom sector upang maisakatuparan ang layong digitalization sa bansa. Ayon sa Federation of International Cable TV and Telecommunications Association of the Philippines o FICTAP na siyang nag-organisa ng pagtitipon, kaisa sila sa hangaring ito ng Pangulo. We would like to be able to provide affordable internet connectivity to our greater nationwide population from the 2nd to 6th class municipalities. As we pursue our joint initiatives and aspiration for a national broadband strategy. Nagpadala rin ng mensahe si GMA Network Chairman and CEO Attorney Felipe L. Gozon na tinukoy ang papel ng digitalization sa viewer feedback na mahalaga sa pagpapaganda ng mga programa ng network. It is important for us to listen, predict significant developments in technology, identify opportunities that could substantially influence consumer habits, and be swift to iterate and pivot our programs for the viewers. Thanks to digital, internet-based services, we receive specific and real-time feedback. These analytics help us evolve our programs based on viewer behavior as well as on other nuances presented by the data. Mula sa GMA Regional TV Balitang Bicolandia, Jesse Cruzat, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Isang automated teller machine sa Talisay, Camarines Norte ang ninakawan ng hindi pa nakikilalang mga suspect. Ayon sa report ng Talisay PNP, dumaan sa drainage canal ang mga suspect para doon butasin ang ilalim ng ATM. Na-recover sa ilalim ng kanal ang ilang kagamitan tulad ng hydraulic jack at pliers. Hindi pa matukoy ang halaga ng pera sa ATM na tinangay ng mga suspect. Hawak na rin ng PNP ang ilang ebidensya na makatutulong para matukoy ang pagkakakilanlan ng mga suspect. Sinubukan ng GMA Regional TV Balitang Bicolandia na kuhanan ng pahayag ang bangkong may-ari ng ninakawan na ATM, ngunit tumanggi itong magbigay ng komento. Mga kabataan sa bayan ng Santo Domingo sa Albay tinuruan ngayon na mag-surfing. Santo Domingo nais makilala bilang isang surfing destination sa Bicol Region. Narito ang report ni Jessica Kalinog ng GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Isinusulong ngayon sa lalawigan ng Albay na maging surfing capital ng probinsya ang bayan ng Santo Domingo. At para mas maipakilala ang surfing, ilang kabataan sa lugar ang tinuruan ng mga local surfer na mag-surf. Part ng event na to is ipakilala na merong club dito, then open kami for members, lahat ng gusto matuto mag-surfing. I'm so happy na meron na dito, so may free lessons sila, might as well try again, matuto ulit ng mga basic. Ayon sa isang surfing instructor, masaya ang mag-surf. Pero aminado ito na hindi ganoon kadaling matutunan ang surfing. Kung kaya kinakailangan na physically at mentally ready ang mga nais na subukan ito. Beginners po talaga, mahirap po talaga. Almost, kung magpapaturo po talaga sila, almost 1 week po at kung pwede. Ayon naman sa Santo Domingo Tourism Office, umaasa ito na mas dadami ang turista sa kanilang bayan dahil sa mga surfing site na ito. Sa ngayon, ang mga bayan ng Baras sa Catanduanes, Bagasbas sa Camarines Norte, at Gubat sa Sorsogon pa lang ang ilan sa mga opisyal na surfing site sa Bicol Region na kinikilala ng Department of Tourism 5. Mula sa GMA Regional TV Balitang Bicolandia, Jessica Kalinog, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mga kandidata ng Mutya, Tila Union nagtagisan sa pagrampa. David Licauco nagpakilig naman sa mga kandidata at sa mga taga-La Union. Si Claire Lacanilaw ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon para sa detalye.
sumalubong ang malakas na tilian at sigawan ng mga manonood nang lumabas na sa entablado ang tinaguriang pambansang ginoo na si David Licauco sa ginanap na Mutyati La Union 2023 sa Poro Point Baywalk sa San Fernando City. Naghatid ng saya at #kilig vibes sa fans, maging sa 20 naggagandahang kandidata ng Mutyati La Union nang mangharana na si David sa kanyang song number. Nagpasalamat si David sa all-out support, pagmamahal at mainit na pagtanggap ng mga kapuso kahit tapos na ang hit television series na Maria Clara at Ibarra. What we did in Maria Clara and Ibarra was successful kasi kumbaga pati yung mga tao dito iba yung pagtanggap sa akin. So I really want to thank GMA for that. Kung di namin yung ginawa, wala ako dito. Sobrang saya! Oh, kilig ako! Bakit niya ilabas yung si Beta! Ilabas yung si Beta! Masayang ibinahagi ni David ang kanyang La Union experience na talagang #unforgettable moments. At nang tanungin ni David kung magbabalik pa ang tambalang Filay, ang sagot ng aktor, I'm doing a movie with Barbie. I think we're flying on the 20th of April. So we're going to Vienna. We have a teleserye this coming start nung taping is June. Nagpapasalamat naman ng provincial government sa pagbabalik sigla ng mga selebrasyon at masasayang aktibidad kahit nasa panahon pa rin ng pandemya. Maraming salamat po at nakisaya po tayo ngayon sa 173rd La Union Founding Anniversary po natin. Mula sa GMA Regional TV 1 North Central Luzon, Claire Lacanilaw, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nakamit ng San Beda Red Cubs ang number 2 spot at twice to beat advantage sa NCAA Season 98 Juniors Basketball Tournament Final 4 stage matapos talunin sa playoffs ang San Sebastian Staglets, Mapua Red Robins at LaSalle Green Hills Greenies. Sa darating na Lunes naman, magsisimula ng NCAA Juniors Final 4 kung saan magtatapat ang number 1 seed Letran Squires at number 4 Mapua Red Robins. Sa susunod na laban ng number 2 San Beda Red Cubs kontra number 3 LSGH Greenies. Samantala, tuloy pa rin ngayong Sabado at Linggo ang mainit na labanan sa NCAA Season 98 Women's Volleyball Tournament. Mapapanood ito live sa GTV 12 noon. Mapapanood din ito kasama ng NCAA Men's Volleyball Tournament via live stream sa NCAA Philippines at GMA Sports YouTube, Facebook at Twitter accounts. Mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling balita sa iba't ibang rehiyon at probinsya sa Pilipinas sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayo bumisita sa ating official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa mga rehiyon. Nais naming pasalamatan ang mga kapuso sa iba't ibang panig ng Pilipinas, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, Local News Matters. At yan ang mga pinakamalalaki at pinakahuling balita sa iba't ibang rehiyon at probinsya sa Pilipinas. Ako si Jesse Cruzat. Kami ang Regional TV News, maninilbihan ng buong puso para sa Pilipino.